Alam tayo ang medyas ng Pasko. Ako'y magbagong mundo. Maligayang Pasko. Magmahalan tayo. La 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 We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Pwede isa pa, request isa pa. Habaan nyo. Ngayon lang ako. Namin Merry Christmas at bagong taong masagana. Pasko ay pag-iwan ang araw na dakila. Dapat tayo mag-ibig sa buhay na may aba. Upang ligayan tunay ang ating pinagsama. Merry Christmas, Merry Christmas. Pasko anong saya. Happy New Year, Happy New Year. Bagong taong sila. At kung ganun ligaya. Pagdating ng Christmas, kayo'y magkakaasa. Kami magagala. Ay, thank you very much. Ayan. Ayan, gagalingan nila eh. Ang Pasko sa Pilipinas ay isang dalawang bansang may malawak na paniniwala sa simbahang Katoliko sa Asya. Ay nangunguna sa pinakamalaking pista ng taon. Ang Pilipinas ay naitatangi sa buong mundo bilang may pinakamahabang pagdiriwang ng Pasko, na kung saan ang mga awit pang Pasko ang naririnig mula sa September 1 hanggang sa sumunod na taon sa araw ng pista ng Epifanio, araw ng pagdating ng tatlong mago o hari. Bilang kaugalian, ang pagdiriwang ng Pasko sa Pilipinas ay nagsisimula sa 9 na araw ng misa tuwing alas 4 ng madaling araw mula sa December 2016, kilala bilang Misa de Gallo o Misa ng mga Tandang sa Kastila. At ang misa ay kilala sa wikang Tagalog bilang Simbang Gabi at tinatawag itong Simbang Gabi dahil sa nagsisimula at matatapos ang misa bago sumikat ng araw. Ito ang pinakamahalagang tradisyon ng mga Pilipino. Ito, 9 na misa ay kinikilalang novena ng mga Katoliko at ang mga Aglipayan. Ito ay tumutukoy sa kinasanayang 9 na araw na paniniwala para makakuha ng magandang biyaya. Ang 9 na araw ay nangangahulugan na 9 na buwan na pagdadalang taon ng Birheng Maria. Nakasanayan o nakaugalian na rin ng mga Pilipino na pagkatapos ng misa, ang mga nagsisimba ay kumakain ng agahan sa bahay o bumili ng plaza o bangketa ng bibingka gawa sa harina, kanin at may itlog sa ibabaw na niluluto gamit ng uling sa lutuan gawa sa palayok. Puto bongbong, malagkit na kanin na pinasok sa kawayan na may asukal at kinayod na niyog, sa labat, mainit na tsaa gawa sa luya at inuming tsokolate tradisyonal na panimpla. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, bisperas ng Pasko, ay nagsisimba ang lahat para sa huling simbang gabi bilang pasasalamat sa biyaya binigay na nagdaang taon at para ipagdiwan ng kaarawan ni Jesus. Ang mga Pilipino, tulad ng ibang pagdiriwang ng Pasko sa buong mundo, ay nagsasalo pagsapit ng alas 12 ng hating gabi sa tradisyonal na Noche Buena. Ang tipikal na handang Pilipino ay queso de bola, inuming tsokolate, hamon de bola, at ibang handa na impluwensya ng kanluran, spaghetti, macaroni at sa silangan, lumpiang Shanghai, pansit. Pagkatapos ng kainan ay
binubuksan na ang mga regalo. Sa isang probinsya sa Pilipinas ay may prosesyon bago sa huling simbang gabi. Isasadula nila ang panunuluyan ni Jose at Birheng Maria hanggang makita ang sabsaban. Ang araw ng Pasko ay tradisyonal na gawain pampamilya. Ang misa sa umaga pagkatapos ng huling simbang gabi na tinatawag na Misa de Aguinaldo. Pagkatapos ng misa, ang mga pamilyang Pilipino ay bumibisita sa kanilang kamag-anak at iba sa mga ninong at ninang. Sinisimulan ito sa pagmamano bilang respeto sa pag-abot ng regalo na kadalasan ay pera bagong imprenta sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pagkatapos nito ay nagsasalo ng buong angkan ng tradisyonal na tanghalian. Sa hapon, ibang pamilya umuuwi na o pumupunta sa publikong lugar tulad ng parke, mall, sinehan at tabing dagat. Mula 1975, naging tradisyonal na ang sinehan sa Maynila at ngayon sa buong bansa na hindi magpapalabas ng pelikulang banyaga, ito ay tinatawag na Metro Manila Film Festival, isa ring kakaibang tradisyon at nagpapaputok ng rebentador, kwitis at iba sa araw ng Pasko. Yan ang kasaysayan ng Pasko ng Pilipinas.